Welcome sa Landas ng Pag-asa. Maganda po yung kwento ngayon, yung tungkol sa Syrophoenician woman. Ito pong Syrophoenician, ito yung isang babae na hindi Hudyo. At hindi ito naniniwala sa Diyos, mga pagano, pero ito po yung nangyari. No? At nagtindig siya doon at napasa ang mga hanggang sa Tiro at Sidon at si Jesus ay pumasok sa isang bahay at ibig niya na sino man tao, huwag sanang makaalam na at hindi siya makapagtago at maraming naghahanap sa kanya. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae rin ay may isang karumal-dumal na espiritu. Pagdakay nabalitaan niya na lumapit at lumuhod sa kanyang paanan. Lumuhod itong babae na to sa harapan ni Jesus, no? At ang babae, no, ay isang Griega o isang Syrophoenician o isang pagano nga, sabi ko nga kanina, ayon sa kanyang lahi. Nakikiusap siya kay Jesus kung sana pagalingin niya, palabasin niya ang masamang espiritu sa kanyang anak. At sinabi sa kanya ng Panginoon, pabayaan mo lang mabusog ng mga anak sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa aso. Explain ko lang po ito bago ko patuloy yung kwento kasi noong mga panahon na yon, yung mga anak, ito yung mga Hudyo, anak ng Diyos ang turing sa kanila. At ginagamit ni Jesus ito, alam mo, narito ko para sa mga Hudyo yung naniniwala sa Diyos. No? Yun ang dapat unang makinabang dun sa biyaya ng Diyos. Yung tanggalin yung demonyo sa anak mo, unang-una muna dapat yung mga Hudyo kasi sila yung naniniwala sa Diyos. Pero itong sabi nung babae, datapwat siya'y sumagot at sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, kahit nga ang mga aso sa ilalim ng dulang, sa ilalim ng lamesa, nagsisikain ng mga mumo, yung mga tira-tira ng mga anak. At sinabi niya sa kanila, dahil sa sinabi mong yan, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. Sinabi niya sa babae. At umiwi siya sa kanyang bahay at naratnan niya ang anak niya, nakahiga sa higaan at nakaalis na ang demonyo. Nakakatuwa po itong kwento na ito, di ba? Namangha si Jesus na itong babae na to na hindi naniniwala sa Diyos, pinanghawakan niya yung katotohanan na alam ninyo, Panginoon, kahit tira lang ninyo, kahit tira lang ng mga anak ng Diyos, pwede na, matutulungan na ako. Nakita ni Jesus na itong babae na to na dapat hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala pala. Naniniwala siya dahil kahit na kaunti lang daw ng biyaya ng mga Hudyo naniniwala sa Diyos, kahit na kaunti lang daw ang matikman niya at makuha niya, gagaling na ang anak niya, mawawala na ang mga demonyo. Kaya namangha si Jesus sa kanyang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, minsan tayo na naniniwala sa Diyos, hindi kasing tindi nitong pagano na to ang paniniwala natin. Konting paghihirap, konting hindi nasagot na dasal, madali na tayong hindi magtiwala sa Diyos. Itong babae na ito, pinapaalala sa atin, kahit nga mga tira-tira lang ang ibigay sa atin ng Diyos, marami nang magagawa iyan. Pero hindi lang naman tira-tira ang binigay ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang mag-alay ng buhay para sa atin. Hindi naman tira-tira ang natatanggap natin. Pero ang pananampalataya natin minsan parang tira-tira lang.
Siguro yan ang paanyaya sa atin ngayong araw na ito, na sana maging katulad tayo nitong pagano na ito, naniniwala sa matinding kapangyarihan ng Diyos, na kahit na kaunti lang, pwede na. God bless. Sana meron kayo natutunan sa ikling reflection na ito.